Magandang umaga sa inyong lahat, mga brothers and sisters. So ngayon nandito na naman ako sa aking maliit na bonsai garden at this area here na sinasabi ko na last time na dilinisin ko ito kasi may ilalagay ako dito. Ang problema ko lang itong isang malaki, itong Ficus nana ko na on the rock is problema ko sa pagbubuhat kasi sobrang bigat yan. So ang sa akin lang isa dinilisan ko itong area na ito. Then mga maliit na mga bonsai materials dito, which is isi-share ko sa inyo this one after malinisan ko na ito. So just sharing lang po. Bali punta na naman tayo sa mga maliit na materials. So maganda pa yung ganito pero kailangan ng ekstrang alaga. Yan, lumulusot na yung gamot. So magsimula na ako linis dito. Uunahin ko munang gugupitan ito mga maliit na mga bonsai materials dito. Then yung hindi masyado maganda, ililipat ko na sa likod. So ang sabi ng asawa ko, iiwanan na lang dito ng kaunti na mga bonsai materials. So mag-start na ako. Problema dito kasi yung pot nasa plastic. So gupit-gupit na lang. So hindi pa formal na pagkagupit, basta magupitan lang. Then after mapunot na siya dahon, that time na laki na po niya mga sanga, that time na i-rewire ko na ito. Nabutan ng big-init. So, gugupitan ko sana ito, tanggalin itong mga malaki na dahon. Kaya naabutan na yung camera ko ng init. So, isi-share ko lang sa inyo itong mga maliit kong bonsai na restore or na gupitan dito sa baba. Then, nalinisan ko ng kaunti. So, hindi ko na masali dyan sa unahan kasi yung camera ko na dapuan or na igo nag-init. So, delikado maguba. Dili na ako kapang vlog. Dili na ako makashare sa inyo. So, we just get the camera then focus dito sa malagay ako ng samta kong turning table. So, pakita ko sa inyo yung mga ginugupitan. Yung linisan ko na dito sa aking maliit na bonsai garden. Then, rearrange ko na ng kaunti. So, itong mga walang dahon is that all sila, mga microcarpa bonsai materials. Then may iba din ako na tinanggalan ng gamot, that is the tawag yun, Argao Taiwan. Then dito sa taas try kong magkiklaro kamay. So try ko maalutan na ron kung malala kung di pa ako mabutag init. So ito yung mga materials na rescue ko. So bawat isa nito, itong nasa baba, may kanya-kanyang istorya kung anong nangyari sa kanila. So ito na yung rescue ko for this day. Kahapon, ang dami kong dinala doon sa likod. So this history nitong Argao Taiwan na ito, makita dito may pinuputulan. So mahaba ito hanggang dito sa taas, mataas, mga around 2 feet. So nakita kong medyo hindi siya bagay or tuwang siya. So ang ginawa ko, pinuputulan ko hanggang ganito ka-iksi. Kasi may nakita ako sa mga kasama nating mga master na pinaiksi nila para maproportion sa iyang puno. So ito yung history with this bonsai materials. So matangkad ito. Then yung pinutol ko nito, try kong na ititanim. Hindi ko na minarkot kasi daghan na kayo kong materials dito sa bahay. So yan na siya. Then this one here, ito yung mother plant ng mga tugas bato ko. Tapos is as nakita niyo dito, pahak. So parang reject na ito. So ginawa ko, tinanim ko, tapos yung direction niya pag ganyan. Then ang nangyari is
may mga 3 puno dito. Then yung last na bali matawag natin triple trunk. So yung last niya namatay. So pangit na tingnan. So ginawa ko, pinutol ko na lang lahat yung naka-extend. Then itong isang sanga nito, ito ang iniwan ko. So just hope na anong mangyari nito, kung anong magagawa ko nito. Kung ano naman, hope naman to. So iganyan ko ito. So itong history niya. So this one here, another, maganda yung pot. So experiment, gisulod ako na siya og kuan, parang pipe, maliit na pipe, tapos pinaikis, panaliko-liko ko. So hoping na maging maganda ang ending. Mga sanga dito sa taas, lalo na ito, namatay. So dahil namatay man siya dito sa pakita. So namatay man siya, so wala na siya angay. So gipabayaan na ako. So thinking, wala diritong gunting. So after na lang siguro, ang gawin ko dito is putlon na ko na siya diri, or markoto na ko na siya diri para mahimo na po siyang maiksi na lang. Then maliit na tayo. So ito, mga tuod-tuod ni siya. Galutan pa. Mga tuod-tuod ni siya nga mga materials. Then tinanim ko sa isang plastic container, tapos napabayaan. So nakita ko, ang ginawa ko, matangkad na ito, ang ginawa ko, pinaiksi ko na lang ng ganito. So just hope na maging maganda ito sooner or sa darating na mga iba pang panahon. This one naman is marami ito na puno. Gisalapid na ko, tinitwist ko para maging malaki yung punuan. So it took how many years na ito. Doon sa likod, yung napansin ko, ganyan na, sobrang ng haba, mga 3 feet na. Ang ginawa ko, pinutol ko, tapos nagpipilit na lang akong mga sanga dito sa baba na iniwanan ko. Kung makikita ninyo dito, may mga tagas na hindi pa naputlan. Yun ang palakihin ko, kaya lagi kong ginugupitan dito sa taas. So itong Argao Taiwan, kailangan ng extra pag-alaga. Hindi katulad sa microcarpa. So makita ninyo, ito yung ginagawa ko dati is naka-plastic siya, plastic container. Then mga materials ito, so same pa rin, abandon ito, then mas mataas pa ito, kaya ang ginawa ko, pinuputol ko. So ngayon nag-start na siya magsalingsing. So ang mangyari ito, split ko na ito ng kaunti, maging twin trunk ito. Asa pa. So ito, so natumba, na dapa ito, tapos is nakita ko maganda mang tingnan kasi nakaglabas yung mga ugat niya pagkatumba niya, kaya na lumaki yung mga ugat kasi na banlas na ba siya. So pinatayo ko ng kaunti, then matangkad man siya. So ang ginawa ko, pinutol ko ng sobrang iksi para maging proportion sa kadako niya. So yan, Chinese huli. So ito, malaki ito. Ang nangyari nito is giputol na ko pamaba, kay nakita ko sa Chinese huli, pangit man tingnan yung matangkad siya tapos sobrang payat. So try ko na lang na maging maiksi siya. We have another here is Chinese huli. So yung pot nito, kaya lang di naman mahugot kasi naglusotan ng gamot. Yung pot nito is buti lang yung yung ganito. Putulin natin para makita nyo gaano kalaki yung pot nito, ha. Yan. So yun ang niya, this bonsai. Napakaliit. So yun, maliit na bonsai din. Ito ang pot niya. So ang nangyari, linagay ko dito. So just hope na mabuhay pa ito kasi pinutol ko ng ugat eh. Balik natin. Ilubong na to ni Dri sa ilalom. Just hope na mabuhay pa ito kasi pinutol ko na. Just lang po. Ang ginagawa ko for this morning is just sharing. Then we have another here. So expose, bahala na kung saan na pag-explain. Exposed root Chinese huli. Yan, sobra ng tanda nito, kaya lang sobrang liit, dili mo tubo. So ang ginagawa ko is linagay ko na sa malaking kaunti ng container, pero ang totally, ang real pot niya ito sa loob. Ito yung pot, makita niyo yun ang pot. So just lang po, maganda raman po lang tawon, pakalitan, just a collection. And dito na tayo. Kaya ito na-transfer na sa magandang pot kasi
malaki ang expectation ko nga for the future maging maganda siya. So ito ang saan ba to? So ito ang napili ko nga front kasi open man siya dire. So ang gawin ko after for how many years, i-carve ko itong banda na ito para maging matanda, hindi ba makita yung tuod. Kasi pag makita yung tuod, pangit tingnan. So kailangan maka-carve niya B-shape. Tapos hayaang lumalaki yung ano niya, mga sanga. Then the last one, ito na, final. Wala akong pot makita pero may nakita ako pa rin. It is a ceramic pot tapos sobrang ganda. So ito ang ginagawa ko nito kasi matangkad man ni siya gamay, gitrap na ko sa ilalom kaya for the meantime nasa landong ni siya kasi delikado pag mamatay. So hindi ko alam kung saan ito itago ngayon. So pinalubon pa na ko siya gamay para mukha siyang pandak ba. Then magandang tingnan. Then ang front nito saan naman idapit? I think this one here, dalawang maging front dito or dito or basta tatlo pala maging front. So magpili-pili rataan eh. So ang ito is trim na lang, wala na itong wire, di na ako ni wirean. Then trim na lang. So ito lang masishare ko sa inyo for this morning, kung anong mga kaganapan dito sa aking maliit na bonsai garden. Just hope niya you like my video, to all my brothers and sister. So yun lang, maraming salamat, bye bye.